Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay hahanda natin itong breeding pen na ito para sa ating mga asil. So ito mga ka-farmers, meron tayong makuhang mga kahon ng bulad o yung kahon ng tuyo o box ng tuyo. So ito, napaka tibay ng mga kahon na ito. So nabili natin ito sa napakamurang halaga lang. So ilan ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So sa labing dalawa na piraso mga ka-farmers, ang nabayaran lang natin dito is nasa 100 pesos. So napakatibay na. Ito yung gagawin nating pugaran ng mga manok. So napaka ganda itong gamitin mga farmers kasi napaka laki yung space na malagyan ng mga manok tulad nito. So kahit dalawang manok ang magkasya nito dito sa loob. So kukuha tayo dito ng isa at gagawin natin doong pugaran ng ating hinanda na mga manok. Ang kagandahan naman nito mga ka-farmers ng kahon ng bulad o yung box ng tuyo ay napakalaki. So magkakasya dito yung dalawa o tatlong mga manok, especially yung mga native o yung asil natin. So magkakasya dito. So ang disadvantage lang dito is ito, meron pang mga pako na nakalagay. So napakadali lang mga ito mga ka-farmers na gawa ng paraan. Tanggalin lang natin itong mga pako at good to go na ito. So tatanggalin lang muna natin ito at isi-set up na natin. Let's go! So itong kulungan na ito mga ka-farmers, ito yung breeding pen natin noon ng ating mga white leghorn. So dito nakalagay, kaso nasira na ito. Makikita nyo wala na yung bubong o yung ating trapal na inilagay dito. So sirang-sira na talaga ito mga ka-farmers at yung mga manok natin na ilalagay dito ay mababasa. So ang ginawa natin ay pinull out natin yung mga manok dito at inilagay doon sa mas secure na area o lugar. So ito, hindi na natin ito nagamit at nilagyan lang natin ito ng yung dalawang rooster ko na hindi nagagamit pa. So dito natin pansamantalang ilalagay. Kaso dalawa lang naman sila, so okay lang sa kanila na medyo mabasa ng ulan. Pero ngayon ay naisip-isipan ko dahil meron akong nabiling bagong asil. So kailangan pala ng asil na medyo malaki yung breeding pen dahil yung rooster ko ay namamalo kasi hindi pa sanay na makakita ng mga babae. So kinakailangan natin yung mas malaking area na paglagyan ng mga manok o yung asil natin sa breeding. So kailangan tayong maglagay nito dahil magpapapuro tayo o pure breeding ng mga asil ang gagawin natin. So meron tayong dalawang inahin at isang rooster, dito natin ilalagay. So kaya inayos ko ito, although hindi ko inayos yung bubong, pero yung mga butas dito, yung mga konting pwede nating ayusin na hindi makakalabas yung mga manok, ay inayos na natin. So naglagay tayo ng net dyan para hindi lilipad yung mga asil o yung mga manok dito. Dahil noon kasi mga ka-farmers ay makakalabas ang mga manok dito dahil tutungtong dyan at lalabas doon sa bubong dahil wala yung screen noon. Kaya nilagyan natin ng screen. Ito, meron ng screen dyan. Hindi na sila makakalipad ng mataas. So dito lang sila sa loob, mababasa sila ng ulan. Pero ayos lang dahil yung mga asil natin is sanay naman silang mabasa ng ulan. Pero hindi naman sila maiinitan dahil meron namang konting shed dito. So malamig naman ang area dito dahil maraming puno. So ito na mga ka-farmers, ito yung naunang kahon ng bulad na o kahon ng tuyo dito mga ka-farmers. Ito, matagal na itong nandito. Siguro abot na ito ng 2 taon na nandito. So ngayon papalitan natin dahil dito lumilimlim yung native noon. So medyo madumi pa at baka meron itong mga bunhok. So tatanggalin na natin at papalitan natin itong bago. So napakasimple lang naman ito mga ka-farmers. Diyan, kalagay na yan diyan. At tatalian lang natin ito dito. Diyan, para stable na siya. Yan mga ka-farmers, tapos na nating ma-install itong ating kahon ng tuyo. So stable na yan mga ka-farmers, hindi na yan mahuhulog. So yan, napakatibay na. So ang gagawin natin ngayon ay lalagyan natin ng yung rice straw o yung dayami para dito na pupugad yung mga asil natin na ilalagay dito.
Yan mga ka-farmers, meron ng dayami na nakalagay. So itong pugaran na ito ay good to go na ito. Pwede na itong limliman ng mga manok. So ito yung area na paglalagyan natin mga ka-farmers. Ang inayos ko lang dito is yung pugaran ng mga manok. Itong mga butas dito sa screen, naayos na natin. At naglagay din ako ng dapuan ng ating rooster mga ka-farmers. Ito. Dahil kinakailangan nating talian. So naglagay din ako ng pangtali dito ng rooster natin dahil namamalo yung rooster ng mga inahin. So sa ganitong pamamaraan mga ka-farmers, yung rooster natin kapag natatalian ay hindi siya habol doon sa mga inahin kung saan sila pupunta. Dito lang siya dahil natali natin. So ayos na yon, safe na yon, at hanggang masanay yung rooster natin na merong inahin o nagpapakasta na yung mga inahin doon sa rooster at hindi na siya namamalo, tsaka na natin ito tatanggalin. So ito ay sakto lang dito na makadapo yung rooster natin at dito siya matutulog. So hindi na siya aabot doon sa poste na yon. So ito ang mga adjustment na ginawa natin. At ito namang dalawang rooster na ito mga ka-farmers, yan at ito, ay ilalabas natin to, ilalagay natin ng ibang kulungan dahil hindi ko pa naman ito ginagamit sa pagbe-breeding. So yan, dalawa na yan ay set aside muna yan. So far okay na ito. Pwede na nating i-transfer yung mga asil natin dito o yung tryo na asil. So kukunin lang natin at ilalagay. Uunahin lang natin itong kunin at saka yung asil. Let's go. So ito yung mga inahin natin na asil mga ka-farmers. Mapapansin nyo meron ng itlog. Yan yung itlog. So siguro pang 3 o pang 4 na yan ng itlog ng inahin na ito. So sino sa kanilang dalawa yung nangingitlog, di pa natin alam. So isa lang siguro ang nangingitlog dito mga farmers, pero ilalagay na natin ito sa breeding pen para kahit saan sa kanilang dalawa ang mangingitlog ay magkakapatid naman ito. So kahit saan sa kanilang dalawa ay ayos lang, basta makakapag-produce tayo ng mga sisiw na asil. So lalagyan muna natin ito ng mga singsing katulad nito, yung blue na singsing, in case na makawala yung ating mga manok, meron tayong palatandaan. So ito na mga ka-farmers yung dalawa nating inahin, nalagay na natin dito, at yung rooster. So sana hindi na yan papaluin. So yan ang mga ka-farmers na setup na natin. So yan ang sinasabi ko kanina na itong rooster na ito ay namamalo kaya tinatalian natin. So hindi na niya mahahabol yung mga inahin na nandun sa gilid at secure na yung mga inahin. Kapag gusto nilang magpakasta o magpasampa mga ka-farmers ay pupunta lang sila dito at soon ay baka hindi na ito mamamalo at magiging matino na ang rooster natin. So yun mga ka-farmers, at sana magiging successful itong ating breeding ng mga asil. So hanggang dito na lang, sana nag-enjoy kayo sa video na ito. At hanggang sa muli, at kung meron naman kayong katanungan ay mag-comment lang sa ilalim at ating sasagutin niya. At sa mga bago pa lang napadpa dito sa ating channel ay sana mag-subscribe kayo at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga future uploads. So see you in my next vlog mga ka-farmers, at happy farming! Woo!